Alam nyo, mga kapatid, mga kababayan, ito ginagamit para sabihin si Kristo ay tao. Bunga lang yon ang hindi nila pagkaunawa dahil sa kapangahasan nila. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoon Kristo ang manatili sa atin. Muli po, kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International, tayo nagpapasalamat sa Panginoon na mayroon tayong muling mabuting pagkakataon sa gabing ito, sa oras na ito, anumang po kaming oras nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig at sa anumang paraan po ninyo kami napapakinggan, anong lengguwahe at anuman pong bansa kayo naroroon. Ngayong araw po na ito ay kasama natin ang kapatid na Eli Soriano para po sa pagpapatuloy ng ating pong Bible Study, ang ating Worldwide Bible Study. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi mga kapatid sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, anumang oras sa inyo ngayon dyan sa kinaroroonan ninyo. Salamat po at meron tayong ganitong pagkakataong muli para mag-usap ukol sa Biblia. Ipagpapatuloy po natin ang ating Bible study ngayon. Meron daw nagsasabing mahigit na 1,000 ang mali sa Biblia. No? Ibig sabihin, merong mga salitang mali sa Biblia, yung mga kritiko ng Biblia. Aalamin po natin ngayon yan, pagkatapos nating mapatunayan na ang Biblia ay isang aklat na walang pwedeng ibang panggalingan kundi ang Diyos. Isang person na umiiral na nakakaalam ng lahat ng bagay. Yun po ang pwede nating maikonklusyon sa mga sulat na nasa Biblia. Ang nagsalita, ang nagfortel, ang nagpaunang sabi, ang nagdeklara ng mangyayari mula sa umpisa hanggang sa katapusan, walang iba kundi ang Diyos. Basahin uli natin, kapatid na Daniel, yung 46:9 ng Isaias. Ang sabi po ng Biblia ganito, pakinggan nyo. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Nagsasalita po ay ang amang Panginoong Diyos na Ama, na wala ang wikang gaya ko. Sabi niya, ako'y Diyos, walang gaya ko. Walang gaya sa anong paraan. Walang gaya, walang kapareho sa anumang paraan. Na anong paraan yon? Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Alam nyo, mga kapatid, mga kababayan, ito ginagamit para sabihin si Kristo ay tao. Bunga lang yon ang hindi nila pagkaunawa dahil sa kapangahasan nila. Ang nakasulat po sa Biblia, sa versikulo 9, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una. Ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Doon sila nagbabank doon. Walang iba liban sa akin. Kaya lahat na hindi na Diyos. Kaya si Kristo automatically tao na sa kanilang pakahulugan dito. Walang iba liban sa akin. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una. Doon nag-uumpisa ang talata Alalahanin nyo yung mga dating bagay, yung mga nakaraan, yung mga pasado, sabi sa Israel. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. No? Nung mga nakaraan, alalahanin nyo yun. Ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko.
Walang gaya niya saan na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ang tanging Diyos na mayroong kapasidad na magpahayag ng wakas na mula sa pasimula, siya lang. Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin, gagamitin natin ito para sabihin tao si Kristo. No? Kasi, ang kausap dito, Israelita. Kaya sabi sa mga Israelita, alalahanin ninyo ang mga dating bagay ng una. Kasi nung una naman, hindi pa naman ipinahahayag ng Ama yung kanyang anak na kagaya nung magkatawan tao ang ating Panginoon Kristo. Hindi pa ini-introduce yun. Kaya nga nung i-introduce na bagaman nakalagay na sa hula, magkakaroon ng anak ng Diyos na lilitaw sa Bethlehem, hindi rin natanggap ng mga tao Hindi rin nila natanggap kasi marami sa kanila hindi aware na mayroong anak ng Diyos. Hanggang ngayon yung mga nagpapanggap na Israelita dito sa Brazil, mga Israelita raw sila, nakarating dito, di sila naniniwalang may anak ang Diyos. Kaya nung basahin ko di kasi naniniwala sa bagong tipan, ang pinapaniwalaan lang niyang mga Judaismo ngayon yung mga aklat ng matandang tipan. Sabi ko doon sa pastor na kausap ko, kung mabasa ko sa'yo, sa lumang tipan, may anak ang Diyos. Nung mabasa ko, sabi, hindi kasi Kristo yan. Iba ikang persona yan. Ibang persona. Sino yan? Sino yan kung hindi si Kristo yan? Wala namang masabi. Ang sagot lang, ibang persona raw yun. Pero napatunayan ko, miski sa matandang tipan pa, ibinabalita ng may anak ang Diyos. Pero hindi pa nga ipinahahayag sa laman. Kaya nga, nung una sa Israel, hindi naman nai-introduce sa kanila na mayroong anak ang Diyos na sa laman na kaya nung makita nila si Kristo na nasa laman, nagkatawan tao, hindi nila matanggap Di ba itong karpintero, ito yung anak ni Maria, etc. Hindi nila matanggap si Kristo yung anak ng Diyos na nasa hula na hindi nila naiintindihan, ipinauna ng salita. Kaya nung una sa Israel, ang nakikilala nila talaga, isang Diyos, ang Ama, walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, sabi niya nung una sa Israel, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Siya lang ang may capacity, miski ang Panginoon Kristo, hindi nakikialam upang sabihin ang wakas ng, halimbawa pagdating ko halimbawa, tinanong siya ng mga apostol, kailan ka ba paparito? Ang sabi niya, tungkol sa araw at oras na yon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kasi alam ni Kristo na ang Diyos ang nagpapasya kung ano ang magiging wakas. Ang Diyos ang nagpapasya nun. Hindi nakikialam si Kristo na pangahasan niya na yung desisyon ng Ama kung kailan bang oras o ano bang araw siya babalik, alam ng Panginoon babalik siya Bago pa siya pumanik sa langit, sabi niya, babalik ako. Muling paririto ako, sabi niya doon sa 14 ng Juan. Pero nung tanungin siya kung anong panahon yon, sabi niya, pagka oras at araw, walang nakakaalam, ang Ama lang, kahit ang anak, hindi alam yon. Sa anong sintido? Doon sa 1:6 hanggang 7 ng Gawa, pakinggan nyo nakasulat. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila,
hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ang deklarasyon ni Kristo sa mga apostol, hindi ukol sa inyo yung makaalam ng panahon, bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ang Ama lamang ang nagpapasya sa panahon. Kaya sabi niya, walang gaya ko na nagsasaysay ng wakas mula sa pasimula. Walang nagdi-decide, walang nakakaalam ng pagpapasya sa panahon. Sabi ni Kristo, itinakdaya ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kaya nga, pati oras at araw ng paghuhukom, hindi niya sinagot sa mga apostol, kundi sabi niya, walang makakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Doon sa sentido na yon, sinasabi ng Diyos kay Propeta Isaias, walang iba liban sa akin, walang kagaya ko, na, ang ganda sa versikulo 10, andun yung punto na saan walang kagaya ang Ama na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ang Ama lang ang nagpapasya ng wakas mula sa pasimula, sabi niya. Walang kagaya ng Ama na may kapangyarihang magpasya kung ano ang wakas mula sa pasimula. Doon sa punto na yon, sabi ng Ama, walang gaya ko na kaya yung salita na nagpapahayag. Kadugtong yung versikulo 10 na walang Diyos liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ang ginagawa ng putulin yung 9, hindi na itutuloy sa 10. No? Ako'y Diyos, walang gaya ko, walang iba liban sa akin. Kaya si Kristo, tao. Kahit tignan mo sa panahunan, hindi pa naman ipinakikilala ng Ama yung kanyang anak nung hindi pa nagkakatawan tao. May mga hula, pero hindi pa pinakikilala na yung anak, yung kabuuan ng anak, kung paano ba yun, ang kalagayan ng anak, hindi pa pinapakilala noon. Ang katunayan, ang Panginoong Hesukristo lang ang nagpakilala sa kanyang sarili at ang Ama. Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 11, versikulo 27. Ganito po ang nakasulat. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya ang pagpapakilalang buo tungkol sa anak at sa Ama, ang Panginoon Kristo lang ang nagpakilalang buo. Kaya hindi malalaman talaga ng Israel ang kabuuan ng Kristo at saka ng Diyos. Kasi siya ang may sabi, sino man hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Sino man hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya nung dumating siya sa lupa, ipinahayag niya sa mga apostol ang ukol sa Ama at ang ukol sa kanyang sarili. Kaya yung nasa Isaias 46:9, kanjis, para interpretasyonan mo na si Kristo'y tao dahil doon, hindi mo nakukuha yung teksto at saka yung konteksto. Ang nasa teksto kasi, walang gaya ko, sabi ng Diyos, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Kasi hindi pa noon ipinakikilala ganap yung anak ng Diyos at saka yung amang Diyos. Ang nagpapakilala lang ng kaganapan na impormasyon para makilala ng sino man ang Ama at makilala rin ang anak ay
ang ating Panginoon Kristo. Napakaliwanag ng 11 ng Mateo, sino man di nakakakilala sa anak, kundi ang ama. At sino may hindi nakakakilala sa ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya nung dalhin na sa lupa, nangangaral ng Kristo, ipinahayag ng Diyos na yung kanyang anak ay Diyos. Nung dalhin sa lupa ang Panginoon Kristo, suguin na, sabi ng tungkol sa anak ay sinabi, sabi sa 1:8 ng Ebreo, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ayan, tungkol sa anak, sinasabi ng ama. Ang ama nagsabi, ang iyong luklukan o Diyos magpakailanman. Ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Kaya lang, ang diferensya, na-misinterpret na naman. Ang nilagay nila, hindi mali kayan sa alin ang iyong luklukan o Diyos. Ang ginawa nila, ang iyong luklukan ay Diyos. Si Kristo raw nakalukluk sa Diyos. Mali. Si Kristo nakalukluk sa kanan ng Diyos, hindi sa mismong Diyos. Napakabastos naman ang pagkakilala ng iba na Kristo lulukluk. Ang luluklukan mismo ang Diyos. Kasi ang ginawa nila sa translation ang luklukan daw ng Panginoon Kristo na tinutukoy na Diyos, ang Diyos. Mali Ang Diyos ang nagsabi kay Kristo, ang Ama, tungkol sa anak ay sinasabi. Ang nagsasalita ang Ama Mag-uumpisa yan sa 1:4 Sabi doon sa 1:4, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama. Ang nagsasalita rito yung ama Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. 6. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang Diyos pa rin na nagsasabi nun na sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Tungkol sa mga anghel naman, sa 7, sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. 8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Si Pablo nagsalita rito Tungkol sa anak, ang sabi ng Ama, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Yung anak, ayon sa Ama, ay Diyos. Binigyan niya ng luklukan yung kanyang anak, na ang tawag niya, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Hindi niya sinabi, ang luklukan mo ako. Walang ganon sinabi ang Ama. Sabi ng Ama, ang iyong luklukan, O Diyos, magpakailanman. Kahit tignan mo sa English, and unto the Son he said, thy throne, O God, is forever and ever. Kahit tignan mo sa Greek, sa manuscripts ng Greek, ang nakalagay doon, and unto the Son, he said, thy throne, O God, is forever and ever. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ang luklukan kasi ni Kristo talaga, hindi siya yung ang Ama, hindi. Naghanda ang Diyos ng luklukan para kay Kristo. Sabi ng Ama sa kanya, 110:1. Tingnan ninyo ang pahayag ni David, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Merong inihandang lugar ang Ama para sa anak. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, sabi ni David, dalawa ang Panginoon niya Yung Panginoon na nagsasabi, dun sa isang Panginoon, sabi, umupo ka sa aking kanan. Merong inihandang luklukan o upuan ang Ama para sa kanyang anak. Hindi siya ang luluklukan, sa kanan niya.
Iba yung luklukan mo ang Diyos kaysa lumuklok ka sa kanan ng Diyos. Tingnan niyo ang nakasulat sa Hebreo 8:1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Yan, si Kristo, dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Napakaraing talata para patunayan yan na siya nakaupo sa kanan ng Ama. Hindi siya nakalukluk sa Ama na para sabihin, ang tinutukoy ay kan Diyos ay yung luklukan ay yung Diyos. Kaya, ang iyong luklukan ay Diyos. Yung gusto nilang palitawin, ang iyong luklukan ay Diyos. Hindi ganun. Napaka-untoward yun Tao pala si Kristo, tapos luluklukan ang Diyos. Ano ba yun? Tao, tapos paluluklukin mo sa Diyos. Napakawalang modo naman nun. Tao lulukluk sa Diyos. Walang modo lalabas hindi, kasi binabago nila yung talagang nasa, miski sa Greek manuscript, Thy throne, O God, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Si Kristo lang ang ipinaghanda ng Diyos ng luklukan magpakailanman. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Mula pa kay David hanggang sa walang hanggan, may luklukan o poder ang Panginoon Kristo. Basahin natin ang 9:6 ng Isaias, tuloy-tuloy kapatid na Daniel. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat, at ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kaniyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Liwanag yung ibinigay na bata, si Kristo yun. Tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, hindi tao. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan, hindi magkakaroon ng wakas, magpakailanman, sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, ba? Lulukluk pala to sa luklukan ni David. At hindi lang doon sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian. Merong kaharian ito itong batang ito upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Kaya tama yung nasa Hebreo ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Hindi ang iyong luklukan ay Diyos. Ang napakaliwanag dyan, ang luklukan ng Panginoong Hesukristo ay magpakailanman. Yung luluklok, yun ang Diyos. Ang iyong luklukan, O Diyos, magpakailanman. Ang tinutukoy ng Ama, yung anak. Alin yung luklukan niya na magpakailanman? Doon sa kaharian kasi ng Diyos sa langit, may luklukan ng Ama. At doon sa kanan nun, pinapaupo ng Ama ang kanyang anak. Umupo ka sa aking kanan. Hindi sa Ama uupo, sa kanan. Sinabi ng Ama, umupo ka sa aking kanan. Di sinabi ng Ama, upuan mo ako. Walang ganun. Ang sabi ng Ama, lumuklok ka sa aking kanan. Ibig sabihin, nung nasa kanan siya, siya ang right hand. Siya ang nasa poder. Hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway, na tuntungan ng iyong mga paa. Sabi ng
Ewan, basta meron naman tayong ibang panahon para dyan no? Ang ating pag-aaralan ngayon, yung claim ng iba na may mga kontra-kontra raw sa Biblia. Marami raw contradiction sa Biblia. Contradiction lang yan sa mga hindi umuunawa at hindi nakakaunawa. Pero patutunayan po natin ngayon sa Biblia, kasi sabi ng iba, tao lang ay kang gumawa niyan Sabi, mga ganun, yung mga tao lang sumulat niyan, etc. Yung mga ganung duda ng tao, yan po ang ating pag-aralan ngayon sa ating Bible study. At tinatanggap ko po, unang-una, mga kababayan, na ang Biblia isinulat ng tao. Bakit? Bakit hindi ipinasulat sa anghel? O kaya ipinasulat sa manok? Kasi tao babasa, natural sa tao ipasulat. Pag sa anghel mo ipapasulat yan, di mo maiintindihan. No? Tao babasa, it is meant for earthlings, kaya sa tao ipapasulat. Hindi pwedeng ipasulat sa hindi tao. Kaya nga, lahat ng nagsulat sa Biblia, tao No? Mula Henesis hanggang Apokalipsis, more or less mga 40 tao ang ginamit ng Diyos para mabuo ang mga kasulatan sa Biblia. Tanggap po natin yun, tao talaga ang sumulat. Kaya lang, ang pagsulat ng tao, mayroon pong kapangyarihang nag-guide o gumiya. Nagsusulat sila hindi sa kanilang sariling kapangyarihan. Basahin natin ang gist ng Apokalipsis. Pakinggan nyo ang pahayag ng isa sa nagsusulat ng Biblia, samantalang ito'y kanyang isinusulat. Sa gist 4, pakinggan nyo mga kapatid. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Nung nagsusulat si San Juan ng mga vision o ng pangitain sa Apokalipsis, isinusulat niya. Pero isang tiyempo sa vision, narinig niya yung 7 kulog, 7 thunders. Nung isusulat niya narinig ko ang tinig mula sa langit nagsasabi, tatakan mo yan, huwag mong isulat yung sinabi ng 7 kulog. Merong bagay na, merong kapangyarihang nagga-guide kay Juan kung ano isusulat, kung ano ang hindi dapat isulat. Kasi alam nyo, merong katotohanang hindi inihahayag pa ng Diyos hanggang ngayon Iahayag lang yan sa pagdating ng tamang panahon. Kaya merong mga existing things na hindi po nakasulat sa Biblia. Meron pong mga bagay na hindi po nakasulat sa Biblia na wala namang kinalaman yon sa ating kaligtasan ngayon. Yun ay kasama dun sa mga sorpresa, mga bagay na ipapahayag ng Diyos dun sa mga maliligtas sa 2:9 ng unang Korinto. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ang Diyos po, mayroong mga inihahanda, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao. Yun. Meron tayong alam na ganun. Pinahahayag ng Espiritu, meron palang mga bagay na hindi pumasok sa puso ng tao, hindi naisip ng tao, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga. Pero meron nun. Ang alam natin, meron nun. Pero hindi natin alam kung ano yon. Dahil hindi pa ipinahahayag kung ano yon. Basahin natin ang unang Juan 3:2. Pakinggan nyo. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo.
Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Kung anong talaga mangyayari sa ating itsura, hindi pa nahahayag hanggang ngayon. Sabi ni Juan, nalalaman natin kung mahayag na siya, pag nagpakita na si Kristo, magiging katulad tayo niya sapagkat ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Aba, pag dumating na pala ang Panginoong Hesus, doon mo lang makikita ang comparison kung ano itsurang magiging itsura natin. Ito, mga bagay na nakareserba. Pero ipinahayag na sa Biblia, meron na tayong ideya, pero hindi pa natin alam na buong buo. Sapagkat meron po sa Biblia na hindi ipinasulat ang Diyos. Hindi rin naman kasi natin maiintindihan buo ngayon Na samantalang tayo'y nasa laman, samantalang hindi pa tayo nagiging dapat sa Diyos, meron pa tayong mga imperfections. Merong mga bagay na ihahayag lang ng Diyos pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon, hindi pa ipinasulat ng Diyos na buong buo kung ano ba yung mga bagay na yon. Ang ipinasulat sa Biblia, kung paano tayo maliligtas, kung ano ang ating dapat gawin para maging dapat sa Diyos. Kompleto yon. Wala pong kulang yon. Pero yung lahat ng bagay na nag-i-exist, na ginawa ng Diyos, meron ngang narinig si Juan yung salita ng 7 kulog Susulat niya sana, hindi pinasulat sa kanya. Alam nyo, para magkaroon kayo ng ideya, mga kapatid, ang kulog po, yun ang tinig ng Diyos Ayon sa Biblia, basahin natin sa awit na yung kulog parang pinaghahalimbawaan ng tinig ng Diyos o ng boses ng Diyos. 37:5 ng Job. Ang Diyos ay kumukulog na kagilagilalas ng kaniyang tinig. Dakilang mga bagay ang ginawa niya na hindi natin matalastas. Ayan. Ang Diyos ay kumukulog na kagilagilalas ng kanyang tinig. Yung palang tinig ng Diyos, parang kulog, para maintindihan natin, inihalimbawa sa kulog. Kaya nung minsan nakikipag-usap ang Panginoon Kristo, sumagot ang Ama, sabi ng mga tao, narinig nila, kumulog. Sabi, lagay natin yung talata. Nagpapatunay na ang kulog, tinig ng Diyos yan Sa 12:28 ng Juan. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon at nangakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Yan. Nung sabihin ng Panginoong Hesus, Ama, luwalhatiin mo yung pangalan. Ang sagot ng Ama sa langit, niluwalhati ko na, muli kong luluwalhatiin. Narinig nung iba, sa nakarinig sabi, ay kumulog. Ibig sabihin, mga kapatid, ang isang manifestasyon ng tinig ng Diyos ay kulog. Nung marinig ni Juan yung sinabi ng 7 kulog, isusulat ko ikasana, pero isang tinig na mula sa langit ang nagsabi, tatakan mo, wag mong isulat. Ano po ang punto natin? Ba't natin tiniliwanag ang bagay na ito? Ang mga taong nagsusulat ng Biblia, gaya ni Juan, tinuturuan kung ano ang isusulat. Hindi lang sila nagsusulat-sulat basta, hindi. Basahin natin ang Apokalipsis. Meron silang instruction kung ano ang kanilang isusulat. 1:19 ng Apokalipsis. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Yan. Ang instruction kay Juan, isulat mo yung bagay na nakita mo, yung mga bagay na ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Yan ang instruction.
Pagdating nga doon sa Gs, narinig ko ang ugong ng 7 kulog, susulat ko sana. Pero may nagsabi sa aking tinig mula sa langit, tatakan mo ang sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Ang ibig ko pong ipakitang punto sa inyo mga kapatid, ang lahat ng nasusulat sa Biblia, na salita ng Diyos, pahayag ng Diyos, mga hiwaga, ipinasulat talaga yan. Merong hindi dapat isulat, hindi ipinasulat. Gaya ni Pablo, nung makarating siya sa Espiritu, nakarating siya sa langit, inagaw siya. Basahin natin ang 2 Korinto 12:2. Pakinggan nyo. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ayan. Si Pablo mismo yung nakarinig ang narinig ko salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Kaya hindi niya isinulat kung ano yung kanyang narinig Hindi nga nararapat salitain ng tao Kaya nga ang Biblia po, kung ano ang nakasulat dyan, yan ang ipinahintulot ng Diyos na masulat, mga kapatid. Yung hindi pinasulat, wala tayong pakialam doon for the meantime. Bagaman mayroong pahiwatig na may mga bagay na inihahanda ang Diyos, hindi natin alam na buong buo, wag natin yun ang pagtuunan. Ang pagtuunan natin kung ano yung kanyang ipinasulat. Kasi yung kanyang ipinasulat, kaya ipinasulat yon para yun ang ating ikakaligtas. Pakinggan nyo sa 14:37 ng 1 Korinto. Kung iniisip ni numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ano? Kaya ang Biblia nasulat, kung ano man ang nasulat, inutos ng Panginoon yan sa amin na isulat, sabi ng mga apostol. Isinulat nila lahat ng dapat isulat. Pero pag hindi dapat isulat, hindi ipinasulat. Parang ganito, no, mga kapatid. Para kung nag-iisip kayo, ba't merong hindi ipinasulat? Tayo po kasi, hindi natin kayang maintindihan lahat-lahat. Ang diwa, ang kaisipan ng Diyos Parang isang batang maliit, no? Nagtatanong yung aking apo, Ingkong, bakit malaki ang tiyan ng mama ko? Sabi niya. Kasi kako may baby ron. Natuwa siya. Pagka lumabas na siya, brother ko siya o sister ko siya. Oo, kako. Yan. Kaya intayin mo tapos aalagaan mo yung brother mo o sister mo. Mamaya konti, nagtanong ulit yung bata, Ingkong, paano siya napunta ron? Paano raw napunta sa tiyan ng nanay niya? Ginawa ng Diyos yun, sabi ko. Nagtanong na naman uli. Hindi, paano nga siya napunta ron, sabi niya. Ba't siya pumasok doon? Titigil ka na. Paano sasabihin mo ron? Maiintindihan ba ng batang maliit kung paano napasok doon yung kapatid niya? Hindi maintindihan yon. Hindi abot ng kaisipan niya. Titigil ka na. Meron tanong na hindi niya maintindihan for the meantime. Pero dadating ang oras, maintindihan niya bakit buntis yung nanay niya. Ganon din ang Ama sa langit. Merong bagay that we cannot understand, hindi natin maintindihan lahat. Kaya, hindi na ipinasulat ng Diyos yung hindi naman natin maintindihan. Pero isang bagay ang sigurado, ang lahat ng ipinasulat niya, iniutos niyang isulat. Ito ang sa ating ikaliligtas. Basahin natin ang 20. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya
ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang dahilan kaya nagpasulat ang Diyos ng ganitong kalawak na kasulatan, ang simple conclusion, ang mga ito nasulat upang kayo'y magsisampalataya. Para tayo sumampalataya at sa pagsampalataya natin, tayo'y maliligtas. Lahat ng kailangan natin para sa pananampalataya at sa kaligtasan, nakasulat po yan sa Biblia. Wala pong kulang yan. Hindi nyo ba nahahalata, mga kababayan? Lahat ng may kinalaman sa kaligtasan, meron pong nakasulat eh. Ang problema na lang ng mga pastor ngayon, malaman yung nakasulat. Kasi pag hindi nga alam yung nakasulat, kung ano-ano ay pagtututuro, babaluktutin yung talata, pipilipitin yung nakasulat. Yun po ang sabi ni San Pedro eh. Nakasulat yan sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 16, kapatid na Daniel. Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Ayan, napakaliwanag ano. Merong mga nakasulat na mahirap unawain. Isinisinsay ng mga di nakakaalam. Inililiko, pinipilipit, minimisinterpret. Dinadaya pa nga yung paliwanag sa sitas eh. Sukat sabihin mong ang upuan ni Kristo ang Diyos. Ang nakasulat uupo siya sa kanan ng Diyos. Sukat gawin mo yun Diyos na siyang luklukan ni Kristo. Pinipilipit, isinisinsay ang salita ng Diyos, minamali. Basahin natin sa 6 na wika ito. Ingon man sa tanan niyang mga sulat, nga kanila ginapamulong niya kining mga butanga, nga ang uban kanila mga malisod nga sabton, nga ginatuis sa mga burong ug mga mahuyang, ingon sa ginabuhat usab nila sa uban nga mga kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Antimo naman karing sabla ng sulat, sa sabyano karela deting bage adeti, akareti ating mapilan abage ang mga sakit talastasan. Ading alang balo ampon matibe babaluktot da, antimoing darap tanda karing aliwang kasulatan, dikil king sarili rang kasiran. Akasmet ti kunana kadagiti isu amin asursurat na, no saon na kadagidyay asursurat dagiti abanbanag, kadagiti na isao asursurat at dadaduma abanag anarigat nga awaten, adagiti awan ti amuda ken dagiti dit natalged kilkilwenda, akasmet kadagiti sabali asursurat, ama ipaay iti pakadadailan damet laeng. Siring man sa gabus niyang surat, na nagtataram diyan dapit kan mga bagay na ini. Na diyan may nagkapirang mapawot pagsabuton. Na iyan binibiko kan mga mangmang asin mga dainagdadanay. Siring kan ginigibo maninda kan ibang mga kasuratan manungod sa saindang pagkalaglag. Nga nagahambal sini, subong sang ginahimo niya sa tanan niya nga sulat. May iban nga mga butang sa ila nga maiwat hangpon, nga ginapatiko sang mga di maalam kag mga mahuyang sa ila kaugalingon nga kalaglagan, subong sang ginahimo Manila sa iban nga mga kasulatan. Ayan, merong mahirap unawain sa Biblia. Ang trabaho ng mga walang tiyaga, yung walang kaalaman, isinisinsay. They wrestle the Word of God. Basahin nga natin sa English yun, kapatid na Daniel. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. The unstable rest. They rest the scriptures. Nililiko, pinipilipit. Kaya, ang Biblia,
kung minsan naging dahilan ng dahil dun sa mga hindi pagkaunawa ng mga pastor, nagkanya-kanya na, nagkaiba-iba ngayon ng relihiyon. Pero ang isang katotohanan ay ang Biblia totoo. Ang sinasabi niya, hindi lang naiintindihan ng marami. At kayo rin naman ang makakasaksi, mga kapatid. Sa araw lang ng pagsamba, pagkakatipon, ang gusto ng Sabadista, Sabado. Pagka raw sumamba ka ng linggo, tatatakan ka raw nung hayop ng Antikristo. Pag sumamba ka ng araw ng linggo, aral yun ng babaeng si Ellen G. White. Wala naman sa Biblia yun. Imbento lang ng Sabadista yun. Na pag sumamba ka raw ng linggo, tatatakan ka ng hayop. Basahin nga natin yan. Yung libro ng Sabadista, Seventh-day Adventist Believe, kapatid na Daniel. Ito po sa page 167. Choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. Pagka pinili mo raw na magkatipon, sumamba sa Diyos pag-araw ng linggo, samantalang alam mo na hindi naman ikayo ng araw na itinakda ng Diyos, ikaw tatanggap ka ng mark of the beast o ng tatak ng hayop, tanda ng hayop. Yun. Yung Antikristo. Yan ang sinasabi nila. Matagal na yung libro na yan. Pag sumamba ka raw ng linggo, tatanggap ka ng tanda ng hayop. Dito pala sumasamba sila ng linggo. Eto, pakibasa mo nga ito, kapatid na Rodel, itong kanilang nasa kapilya ng Adventista rito sa Minas Gerais, sa Brazil. Opo, ayan. Nasa kanilang logo, Novo Tempo. Horarios de culto, ibig sabihin time of worship. Sabado, alas 9 ng umaga. Culto Joveng, ang mga kabataan, 17 oras, ibig sabihin alas 5 ng hapon. Domingo, 19:30, ibig sabihin linggo, alas 7:30 ng gabi. Sumasamba rin pala sila pag linggo, Rodel. Opo, Bradeli. Hindi, ngayon tumanggap na sila ng tanda ng hayop. Kakutsaba na sila ng Antikristo, di ba? Opo, ayon sa kanilang turo. Hindi lang diyan sa lugar na yan nakalaganap dito sa Brazil Ito naman ay nandoon sa Vargem Grande, Florianopolis. Pakibasa mo. Ayan po, nakalagay. Horario de cultos, ang ibig nilang sabihin diyan, mga schedule ng kanilang pagsamba. Sabado, 9 oras, ibig sabihin alas 9 ng umaga. Kwarta, 20 oras, ibig sabihin Miyerkules ng alas 8 ng gabi. Domingo, 20 oras, ibig sabihin Sunday po yan, alas 8 ng gabi. Meron silang pagsamba. Opo. Masamba meron sila silang pagsamba ng linggo. Tumanggap na nga siguro ng hayop itong mga Adventista. Tingnan ninyo, dahil sa hindi pagkaunawa sa Biblia, ang dapat daw ang pagkakatipon, pagsamba Sabado. Wala namang ganun sa Biblia. Ang nasa Biblia, araw-araw yung mga unang Kristiyano nagkakatipon sa templo. Basahin natin, kapatid na Daniel, sa 2:46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Kita nyo, hindi naman masamang magkatipon ng linggo Kabira-bira ni Ellen G. White, bago nagkatipon sumamba kapag linggo, tatanggap ka ng tatak ng tanda ng hayop. Natatakan na nga siguro sila ng hayop. Kaya sumasamba na sila ng linggo Pero hindi totoo sa Biblia yan. Ang nasa Biblia, hindi naman bawal magkatipon ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kasi araw-araw yung mga unang Kristiyano, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Tanyo?
Sa 47, yan sabi, na nagpupuri sa Diyos. Araw-araw, kasama ba linggo ron? Kasama. Tapos sasabihin mo, puwera linggo. Pagka nagkatipo ng linggo, mark of the beast na ang tatanggapin mo. Nai-imagine ko nga yung kanta ni Petula Clark. Oh, you can kiss me on a Monday, a Monday, a Monday. It's very, very good. Or you can kiss me on a Tuesday, a Tuesday, a Tuesday. In fact, I wish you would. Or you can kiss me on a Wednesday, a Thursday, a Friday, and Saturday is best. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest. Ayon. Come any day, and you'll be my guest. Any day you say, but my day of rest. Kita nyo? Pag linggo ikaw, wag mo akong pupuntahan, sabi ni Petula Clark doon sa kanyang kanta. Ganun lang sa Sabadista. Pagka linggo, wag kang sasamba sa Diyos. Kasi tatanggap ka ng mark of the beast. Ang mga Kristiyano nung una, araw-araw, masiglang nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, tapos na nagpupuri sa Diyos. Kaya hindi po masamang dumalo, sumamba, araw ng linggo. Inililiko lang yung salita ng Diyos Isinisinsay ng mga di nakakaalam. Kaya po dyan nagkakaroon ng problema ngayon. Yung mga walang kaalaman sa Biblia, nangyayari, kanya-kanyang interpretasyon, kanya-kanyang kagat sa kariba, sabi doon sa Bulacan. Yung kariba nung araw, parang candy yata matigas Parang tira-tira sa Pasay, sa Maynila. May candy nung araw mahaba, tira-tira. Yun ang kinakain namin Mga pagkain ng mahihirap na bata yun Tira-tira. Sa Bulacan naman, kariba yata ang tawag niya. Kanya-kanya ikang kagat sa kariba. Ang mga pastor, nagkanya-kanyang interpretasyon. Yung hindi nakakaalam, mga walang tiyaga, isininsay. Kaya pati yung nagtatranslate ng Biblia, nagkanya-kanya na rin. Nagtranslate ang saksi ni Jehova. Lahat ng salitang Panginoon sa orihinal. Lahat ng salitang Panginoon, Diyos, pinalitan, pinagay, puro Jehova. Wala naman talagang Jehova nung umpisa. Kaya ngayon, sa Biblia, makakabasa ka na ng Jehova. Na-impluensyahan na ng mga maling translation ang pananampalataya ng tao. Minsan, ang mali nasa translator. Minsan, ang mali ay nandoon sa gumagamit na pastor at nag-i-interpret. Kaya sabi ng tao ngayon, marami ikang mali dyan sa Biblia, marami ika dyang mga hindi tama, contradiction, kasi tao lang ika ang sumulat. Hindi po totoo yun. Tao nga ang sumulat, pero mga taong inuudyukan ng Espiritu Santo. Gaya ni David, sumulat siya ng aklat ng awit, pero may udyok ng Espiritu Santo. Sabi ng mga apostol, sinabi ni David sa udyok ng Espiritu Santo sa aklat ng awit ganito. Basahin natin yung talata. Na yung sinabi ni David sa aklat ng awit ay dikta ng Espiritu Santo. 4:25 ng gawa. Na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David na iyong lingkod, ay sinabi mo, bakit nangagalit ang mga hentil at nagsipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ayon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, sinabi mo. Kaya ang Espiritu Santo po ang nag-guide, ang nagbibigay ng dikta
sa mga sumusulat sa Biblia. Meron kasi akong nabasang tanong na, paano nalaman ni Moises yung nangyari? Hindi pa naman tao siya nun. Espiritu Santo ng Diyos ang guide at yung anghel na nakikipag-usap kay Moises para maisulat niya yung mga bagay na wala pa siya, hindi pa siya tao, naisulat niya. Yan po ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Ang Biblia isinulat sa inspirasyon ng Espiritu Santo, sa giya ng Espiritu Santo. Kaya ang mga nagsipagsulat, tao man sila, ang kanilang isinulat, walang mali. Kaya lang may mali, nagkamali ng translation, may nag-translate para iayon sa kanyang sariling interes, gaya ng Saksi ni Jehovah. Nag-translate ang Sabadista, ganun din. Marami nang nangyari. Ang Katoliko, ganun din. Marami ng translation ng Katoliko ay meron silang binabagong mga pananalita para umagapay o umayon sa kanilang sariling paniniwala. Pero salamat sa Diyos, sa mundo ngayon, kasi 300 AD, naisulat na po yung tinatawag na Codex Sinaiticus. Wala pang masyadong relihiyon nun sa mundo. 330 AD, isinulat na po ang Codex Sinaiticus. Sa awa ng Diyos, napuntahan ko yan mismo sa British Library. Nakita ko yun mismong photocopy ng Biblia o yung original na papyrus o papyrus na pinagsulatan. Nakita ko po. Wala pa Saksi ni Jehovah nun. Kaya nga walang Jehovah dyan sa Codex Sinaiticus Magtataka ka ngayon, may Jehovah na kasi may nag-interest ng palitan yung talagang original na salita. Hindi naman Jehovah nakasulat, pinalitan ng Jehovah para tumama sa kanilang paniniwala. Pero doon sa mga sinaunang Biblia, wala pong Jehovah, mga kapatid. Ngayon, yan ang maraming dahilan kung bakit sinasabing may mali daw ang Biblia. Pero meron pa tayong natitirang recourse, panlunas. Pag hindi mo nga maintindihan o mali ang pagkakasalin sa Ingles, sa Tagalog, sa Espanyol, sa Portuges, sa Aleman, sa iba-ibang wika, pwede ka naman bumalik doon sa mga original manuscripts na sulat kamay, wala pang imprenta nun Biro nyo yung Codex Sinaiticus, 1,700 taon na yun na naisulat. Ganun nakatanda yun, 1,700 years. Kung babalik ka doon, makikita mo ang mga diferensya ngayon ng mga Bibliang naririto sa ating panahon. Gaya nung Marcos. Yung Marcos po, dinagdagan nila. Mag-uumpisa sa 16:9 hanggang 16:20 ng Marcos, wala po yan sa mga original na manuskrito ng Biblia. Idinagdag lang po yan ng mga taong masasama ang kaisipan. Walang takot sa Diyos, nagdagdag sila ng gusto nilang idagdag. Kaya napulyot ang maraming salin ng Biblia. Pero meron po tayong pag-asa. Kasi meron naman pong matatandang manuskrito. Kagaya ng Dead Sea Scrolls. Kung meron kang duda sa aklat ni Propeta Isaias, sa pagkakasalin ngayon, babalik ka lang dun sa Dead Sea Scrolls. Meron din po akong kopya nun. Itong Dead Sea Scrolls na ito, 2,200 taon na humigit kumulang ang edad nito. Bago pa nagkatawan tao si Kristo nang maisulat itong aklat ni Propeta Isaias sa Dead Sea Scrolls, na-discover po ito noong 1947. Mga balat ng hayop na pinagsulatan ng salita, pagkatapos ay inilagay sa mga banga na mga earthen jars na preserve hanggang sa ating panahon, na-discover noong 1947 doon sa Qumran, sa isang kuweba sa Qumran, malapit doon sa Dead Sea. Kaya meron tayong recourse, mga kababayan, para makatanggap tayo ng talagang genuine na salita ng Diyos.
at yung lahat ng kailangan natin para sa kaligtasan, makikita po natin yan sa Biblia. Wala pong kulang yan. Kaya po ang Biblia ay kumpleto. Kaya lang nagkakaroon ng pagkakamali-mali, yung nagtatranslate, yung mga pastor na gumagamit, inililiko, they rest the Word of God. Isinisinsay nila, pakinggan nyo, sa 1:7 ng Galacia. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ayan, merong mga iba nagsisiligalig sa mga Kristiyano nung una, ibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Lalo na ngayon, napakarami na ngayon, pinapasama ang ebanghelyo. Itinisinsay yung salita ng Diyos. Pero maipapakita po, mga kapatid, na ang Biblia naman, ito po ang isa kong, hindi ko lang mai-express sa salita, mga kababayan. How I appreciate the Word of God in the Bible. It is overwhelming feeling sa aking puso. Umaapaw na paghanga, pagtitiwala na napakatama ng Biblia. Pag naiintindihan mo lang, tama talaga ang Biblia. Eksakto siya sa katotohanan. Walang paltos, no? It's an overwhelming feeling to understand the very intent of the writers that were used by God to write the Bible. Makikita mo yung pagiging eksakto ng pagkakasulat ng Biblia, pati ang salitang ginagamit, eksakto. Mahirap lang po itong itawid sa inyo kasi it's a feeling, isang uri ng damdamin na kuminsan hindi mo masabing buong buo sa salita. Merong ganong mga damdamin tayo na minsan hindi ma-express sa salita na buo. Ganon ang nararamdaman ko pag natutuklasan ko po yung kahulugan ng salita ng Diyos. Parang na-overwhelm ka doon sa salita na napakaganda pala ng salita ng Diyos. Hindi lang po ito na-appreciate ng maraming tao. Kasi nga, hindi nga naiintindihan ng marami, lalo na ng mga pastor na kaya lang naman nagpapastor para kumita ng pera, no? Para magpayaman, magturo ng kung ano-anong mga ikakayaman nila. Pero sa ating karanasan, mga kababayan, naranasan ko ang pagiging totoo ng salita ng Diyos. Ito po yun, sa 8:8-9 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Pagka binigyan ka ng Diyos ng unawa at ng kaalaman, malinaw yan Sabi ng Biblia, lahat ng salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na swail o liko sa kanila. Walang kontradiksyon yan Walang liko, walang swail. At ang ikinahahanga ko, mga kapatid, naingatan ito. Maraming nagtangkang sirain ang Biblia. Naingatan ito kasi pangako ng Diyos yun na kanyang iingatan ang kanyang salita. Biro mo makarating after 3,000 years, after 4,000 years, nakarating pa sa atin ang kanyang salita. Hindi ba yun isang kamanghamanghang bagay na naman maraming kaaway at nagpapasama sa Biblia, na preserve ito hanggang ngayon. Kasi salita ng Diyos yun. Sabi ng Diyos sa Jeremias, pakinggan nyo ang kanyang garantiya sa Jeremias 1:12. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Aking iniingatan ang aking salita upang isagawa.
Ang mag-iingat ng salita ng Diyos, ang Diyos mismo eh. Basahin natin sa English at saka sa 6 na translation sa Pilipino, kapatid na Daniel. Then the Lord said to me, "You have seen well, for I am watching over my word to perform it." Unya, miingon ang Ginoo kanako, nakita mo pag-ayo, kay ako nagabantay sa akong pulong sa pagbuhat niini. Kanita sinabi ning Ginoo kanako, ikit mong mayap, uling babanten ko ingka kung amano, bang tuparan iti. Idin sinaukanyak ni Apo, nakitam analaing, tasyak sa lukagak to'y saok, tapno aramidek. Asin sinabihan ako nin kagurangnan, marahayan sa imong nahihiling. Hulita pinaghuhumari ko ang sakuyang tataramon sa paggibo kaiyan. Niyan nagsiling sa ako ng Ginoo, nakita mo sing maayo, kay nagabantay ako sang akon pulong sa paghimo sini. Ayan, binabantayan ng Diyos, iniingatan niya ang kanyang salita. Ito ay isa sa pananampalataya ni David. Basahin natin ang 102:18 ng awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod, at ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. Ang mga kasulatan pala, para sa mga lahing susunod, ang Diyos lahat naman ng lahi, gusto niyang maging dapat Kaya maiingatan ito hanggang sa salit-saling lahi ng mga tao. Basahin natin ang awit 12. Pakinggan nyo sa versikulo 6 hanggang 7. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Tanyo, ang dalangin ni David, iyong iingatan sila, Panginoon, yung mga salita niya, mula sa lahing ito, magpakailanman. Kaya ang salita ng Diyos, pagdating ng wakas, doon mo lang marirealize pagdating ng wakas. Ngayon, maaaring hindi mo pa maintindihan buo ito, kapatid. Pero ang sabi ni Kristo, ang langit, ang lupa, lilipas ang aking mga salita, hindi lilipas. Binabasa mo ngayon ito Maaring naintindihan mo kapiraso, pero para makita mo talaga ang real na katuparan nito, pag nakita mo nang nawawasak na ang langit at ang lupa, nakita mong nakatindig pa rin ang salita ng Diyos, siya pa rin ang nagaganap, siya pa rin ang nasusunod, ay siguro lalo kang maligaya nun. Ako kasi ngayon maligaya na ako Nakikita ko ang salita ng Diyos Lahat ng sinasabi ng Diyos natutupad sa Biblia. Nasa Biblia lahat. Yang nangyayari sa ating panahon, mayroong mga gera, mayroong mga kagutom, mayroong mga away, mayroong kasinungalingan, may mga fake news, may mga salot, may kung ano-ano. Nasa Biblia lahat yan At may dahilan kung bakit dumadating yan sa sangkatauhan, mga kapatid. Ang akin lang gustong ibahagi sa inyo, ang natuklasan ko, kamangha-mangha ang salita ng Diyos. Basahin natin yung Haley's Bible Handbook, page 1084, Brother Daniel. The first true English Bible is Wycliffe's translation, published in 1382. He based his translation on the Vulgate. Wycliffe's Bible existed only in manuscript form since the printing press was not invented until 70 years later by John Gutenberg. This means that not many copies were in circulation, but these copies were used by traveling preachers who reached many people in all parts of England. The Roman Catholic Church condemned Wycliffe's word. He was excommunicated, and many of the copies of his Bible were burned. About 150 survive, but only one of those is complete. Tinyo,
Yung unang-unang English translation ng Biblia, din-translate ni Wycliffe. Makikita mo, matandang translation, 1300 pa eh. Kaya nga pati yung salita niya, pati spelling ng English noong 1300 eh. Yung original na Wycliffe na pati yung pagkakasulat ng F, ng Y, iba ang stroke eh. Pati spelling niya, iba sa spelling ng English ngayon eh. Yung Wycliffe's Bible. Tuloy muna natin yung second paragraph, kapatid na Daniel. Tyndale's Bible, published in 1525, was more accurate than Wycliffe's, since it was translated from the original Greek and Hebrew. When church authorities tried to stop the publication of his Bible, he fled from England to Hamburg, then to Cologne and Worms, where his New Testament was printed and smuggled into England in bales of merchandise. On October 6, 1536, Tyndale was burned at the stake for translating the Bible into the language of the people. Pagka hindi nasusunod sa kanilang gusto, yung kay Tyndale Bible, pinasunog lahat. Alam nyo, mga kapatid, kung hindi dyan sa mga translators na yan, mawawalan tayo ng ideya ng mga original na manuskrito ng Biblia. Hindi natin matitrace kung paano iniliko, paano nagkamali, kung paano nalikaw ang pagkakatranslate. Pero kung merong kanyang mga translation na yan, makikita mo yung halimbawa, yung King James Version ng 1611. May mga translations doon na mali, no? Ikukumpara mo sa ibang mga translations, makikita mo ang mali. Pagka bumalik ka doon sa Codex Sinaiticus, Codex Washingtonianus, Codex Vaticanus, mga codices na mga nauna. Yung mga Bibliang ang edad ay 1,700, 1,200, 1,500 taon na ang edad. Kung talagang nagsusuri ka, talagang ang gusto mo maituro sa tao yung tamang-tamang nakasulat sa Biblia. Meron naman po tayong recourse, meron tayong resources para makita kung ano ba talaga yung nasa original na mga manuskrito, na yan po ang pinakamalapit dun sa original mismo na isinulat ng mga propeta, mga apostol. Kasi noon wala pang mga taong interested na baguhin ang Biblia, wala pang mga iglesyang marami noon. Wala pa noon yung mga manlulokong mga pastor na nagtatranslate ng Biblia para yung kanilang paniniwala ang ilagay dun sa translation nila. Noon, ang mga nagtatranslate, walang vested interest. Kagaya nga nung unang mga kopya ng Bibliang Ingles na isinali ni Wycliffe at saka ni Tyndale. Kasi ang Biblia, mga isinasali ng mga nagsasalin, pwede namang magamit yan eh. Hindi naman lahat ng sitas maaaring may mali. Pero hindi naman lahat mali, no? Maaaring may hindi naintindihan yung nagsasalin. Kaya ako, mahalaga sa akin lahat ng Biblia, basta Biblia eh. Tinitignan ko, nakikita ko yung talagang naiingatan ng Diyos yung kanyang talagang layunin na makarating sa tao ang kaligtasan. Hindi naman masasabing Protestant Bible eh, lahat yun eh. Bakit? May mga nagsalin na protestante pero hindi Protestant Bible. May nagsalin na protestante pero hindi Protestant Bible. Ang intention niya, i-translate lang talaga yung salita ng Diyos sa ibang language para mas maintindihan ng maraming tao. Pero sa Colombia, isang saradong katolikong bansa yung Colombia eh. Kita mo naman. Salamat sa Diyos, may mga kapatid na tayo sa Colombia. Marami nga tayong kapatid doon eh. Napaka saradong katoliko yung Colombia eh. Gaya din nun sa Ireland. Doon sa Dublin Congress, pinasunog ang mga Biblia ron. Public burning. Sa Spain din, 100,000 kopya ng Biblia pinasunog. Bakit kayo galit sa Biblia? Kahit halimbawa, ang nag-translate Katoliko o kaya walang relihiyon, ang itinranslate naman na yung salita ng Diyos, ba't kayo galit? Ba't niyo susunugin?
Pero ang nakakamangha, sa kabila ng maraming kaaway ng Biblia, natupad yung sinabi sa Biblia, iniingatan ko ang aking salita na i-preserve ang Dead Sea Scrolls, na i-preserve ang Codex Sinaiticus, na i-preserve ang mga manuskrito ng Biblia na 1,700 taon na ang edad o meron pa 1,900 taon ang edad halos dun sa panahon ni Kristo. Wala pang 100 taon mula nang ang Panginoon Kristo'y umakyat sa langit, meron pa rin na-preserve na fragment of the Gospel of John. Ang tawag diyan ay P52 fragment. Pakibasa mo ito, kapatid na Daniel. P52, a fragment of the Gospel of John. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium, papyrus, approximate date, 120 to 150 CE, place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition, 1920. Current location, John Rylands. Library, Manchester, England. Manuscript number, P52. Manuscript family, Alexandrian. Kita nyo, may mga pruweba na talaga ang salita ng Diyos totoo. Pati yung pinakamatatandang kopya ng papyrus o papyrus, kung paano man yun binibigkas, na-preserve, natuklasan, na-discover, to prove to us ang sabi ng Diyos, tama, totoo. Iingatan ko ang aking salita upang isagawa. Naingatan niyan throughout those centuries and millennia of existence nakarating sa ating panahon. Ang kailangan na lang sa atin, mag-aral, magsuri, at kung makita nating totoo, dapat nating sampalatayanan. Hanggang dito po, salamat sa inyong pagsubaybay.